Matapos lamang matanggap at makomisyon ng Pilipinas ang bagong radar system mula sa Japan, nangako na naman ng panibagong regalo ang Japan sa Pilipinas ng mga bagong military equipments at transfer of technology ng mga ito para palakasin ang maritime security ng Pilipinas. Ito ay bukod pa sa mga kagamitang bibilhin mula sa kanila. Ayon kay Director Arsenio Andolong, Department of National Defense Chief ng Communication Services, na inaasahan ng Pilipinas ang 600 milyong yen na grant mula sa Tokyo upang mapahusay ang coastal monitoring capability ng bansa. Ito ay kabilang sa mga napagkasunduan nang magsagawa ng state visit sa Pilipinas si Japanese Prime Minister Fumio Kishida noong Nobyembre noong nakaraang taon. Inaasahan ng Pilipinas ng additional equipments at technical support mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA nang makipagpulong ang Defense Secretary sa Japanese Embassy at mga opisyal ng JICA sa Camp Aguinaldo. Pinag-usapan ng dalawang panig upang matukoy kung paano ang Japan government sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA at Official Security Assistance o OSA ay makapag-contribute pa sa maritime domain awareness ng Pilipinas sa gitna ng umuusbong na mga banta ng China sa South China Sea. Inaasahan din ng mga opisyal ng Pilipinas ang pag-transfer ng mga aircraft at mga naval vessels mula sa kanila, lalo na ngayong nasa stage na ng pirmahan ng Reciprocal Access Agreement ng dalawang bansa na magbibigay daan sa mas malalim pa na pagtutulungan pang-militar ng magkaibigang bansa. Dahil sa mas pinalalim na ugnayan ng dalawang bansa, at dahil mas kailangan ngayon ng Pilipinas ang multi-role fighters at mga frigates, di rin maisantabi ang posibilidad ng pag-transfer ng ilang mga F-2 multi-role fighters sa Pilipinas, lalo na ngayong magpapalit ng mga F-35 fighter aircrafts ang Air Force ng Japan, na maaring malalagay bilang surplus na ang ilan sa kanilang mga F-2 fighters. Hindi pa natin nakikita ang posibilidad na ito ngayon, ngunit walang nakakaalam sa mga mangyayaring mga desisyon ng Japan sa susunod na mga araw para matulungan ang Pilipinas. Ang mga matataas na opisyal ng militar ng Japan ay isa sa nagtaas ng pagkabahala sa kahinaan ng air defense and interdiction ng Pilipinas sa oras na gagalaw ng masama itong China. Ang F-2 fighters ng Japan ay ang kanilang version ng F-16 ng Lockheed Martin, na isa rin sa hinahangad ng Philippine Air Force sa ngayon. Ayon sa huling balita, ang mga F-16 na para sa Pilipinas ay maaring manggagaling sa bansang Denmark, at ang iba ay maaring manggagaling sa mga bansang hindi kasapi sa NATO. Ito ay maaring sa Israel, na pinakita din ni Senator J.V. Ejercito ang miniature model sa kanyang Facebook page, na tila ba may nais ipahiwatig. Ang isa pang bansa na maaring maging source ng F-16 ay ang Japan sa kanilang F-2 fighters. Sa ngayon, ang Japan ay nagpahayag ng interes sa pag-install hindi lamang ng mga coastal radar upang palakasin ang proyekto ng Philippine Coast Watch sa ilalim ng Department of Transportation, kundi pati na rin ang air defense radar ng ating Air Force, upang matukoy ang mga enemy aircrafts at mga attack missiles, hanggang sa 400 nautical miles ang layo sa South China Sea. Ang Philippine Air Force ay mayroong 3 air defense radar upang mapalawak ang coverage ng Philippine Air Defense Identification Zone, na mag-overlap sa Taiwan at Malaysia. Noong nakaraan, ang Japan ay nag-transfer sa Pilipinas, ng walang bayad, nang hindi bababa sa 5 fixed-wing surveillance plane at nag-donate ng 1 bilyong pisong halaga ng mga extrang spare parts at airframe, upang mapanatili ang tumatandang UH-1H Combat Utility Helicopter ng Pilipinas. Binago ng Japan ang constitution nito, upang payagan ang kanilang bansa, na mag-export ng hardware ng militar, kabilang ang mga missile, aircrafts, warships at air defense system, sa mga kalyadong bansa tulad ng Pilipinas.